master, sa binili tayo. Yung in-order natin na central lock. Kasi may problema yung central lock ng sasakyan natin eh. Tapos order din tayo ng keyless entry para magamit natin. Tapos mga handle. Yan, basag-basag na eh. Yan, ito yung ano, central lock natin, tas keyless. Pakita ko lang. Balik rin ko yung camera. Bali nakabit ko na yung doon yung ano, yung device nya. Yan, nakabit ko na eh. So yung main central lock lang yung kinuha ko dito. Central lock gun, yung maraming wire, yung 5 yung wire. So papakita ko kasi may sira to. Yung isang pinto dito walang ano, walang ganto. So wala siyang central lock na original pa ng Hyundai. So i-convert ko sa ganto. Tapos sakto yung main central lock niya nasira. So kinonvert ko na lang sa ganto. Tapos yung board kinuha ko. Tapos ito yung ano, keyless entry, universal keyless entry. Ayan, keyless entry system yung kinuha ko yan. So para di-remote na siya. So nagagamit ko na siya ngayon. So working na yan eh. Pero hindi ko pa inayos yung wire para mapakita ko. Balik na rin ko yung camera. Ito yun mga master oh, ayan. So ito yung kinonvert ko sa kanya kasi sira na yung main nya. Pero hindi pa final yan kasi tinesting ko lang para makita ko kung gumagana. Ang talagang sira niyan ay dito. Ayan. Ito. So sira yan eh. So hindi siya gumagana. Tapos sabay ko na rin yung pagpapalit ng door handle. Ay ko pala sa likod. Kasi puro bali. Puro bali yung door handle natin. So dalawa tang dumating. Na isa. Ito. Yan, left and right yan mga master. Left and right. Para sana dito. Tsaka dito. Makakabit na natin yan. Yan. So ito, kakabitan natin to. Tapos ito, i-ayos na lang natin yung wire na ito. Yan. Pakita ko lang muna na gumagana yan. Yan. So walang susi, naka-off. So, tapos yun, gagalaw yan. Nachamba lang yan, nakapalang ng konti yan. Buenas naman ito. Diba? Yan, kung paano ko kinabit yan, papakita ko sa inyo. Yan mga master. So kung diagram nitong central lock, ito lang yan. Yan, kung paano yung pagkaka-wiring dito sa diagram. So ganun lang din susundin natin. Ayan o. Ayan, lalagay ko na lang sa taas yung picture nyan para pwede nyo sundan. Ayan, ganun na ganun din yan. So pagdating nyan, ng order nyo na yan, meron yung wire na ganito. Ayan, na may mahabang wire. Ito. Yan, so dahil hindi ko naman magagamit lahat yan, kinat ko na. Dahil dito ko rin naman siya ilalagay yung central lock natin. Central lock module. Tapos isa lang gagamitin ko yung main central lock gun. Isang piraso lang para i-activate niya to. Yan, kinabit ko na siya dyan. Tapos ang gagawin nyo, hahanapin yung main central lock. Meron niyang wire na ilang wire yan eh. Tanggalin ko lang to. Yan, so ang pinaka main supply nya is ito, yung orange tsaka yung black. Tapos ito na yung pinaka central lock nya, yung switch nya, yung switch, pinaka switch ng central lock gun natin. Tapos ang ginawa ko,
iskinat ko na lang siya. Ayan, para hindi na siya mag-activate doon kasi sira rin naman eh. So tinipang ko na lang yan. Yan, so itong red mapupunta yan dito sa kulay blue ng central lock module. Ito na yun siya, kulay blue. Tapos itong green mapupunta sa color green din. Ayan. Yan. Hindi pala siya purong red orange pala siya, mapupunta sa blue, tapos yung green sa green din, papunta dito sa central lock module natin. Ayan. Tapos syempre yung red at saka black is power supply yan na 12 volts battery. Ayan. So huwag nyo muna intindihin itong nasa ilalim dahil ito yung keyless entry natin eh. Ayan, itong apat lang. So pag okay na tayo dyan, so may matitira dito na para dito. So connect din natin. So color coding lang, white sa white, brown sa brown, blue sa blue, green sa green, tsaka black sa black. Tapos after nun may matitira pang dalawa, yung white at tsaka brown. So itong white at tsaka brown na to, ito yung pwede nyong ikabit sa keyless entry natin. Yan, so nakalagay yan dito sa diagram. Yan. Yan, so kung makikita nyo sa unang video ko, gumagana na siya. Yan. Yun, yung white tsaka sa brown. Connect to manual switch and remote control system. Yan, tapos ito yung limahan. Ito na yan. Ito, pinaka main central lock natin. Yan, so connect ko lang muna to. Yan, tapos susunod natin yung keyless entry. Sana all. Yan mga master, nakabit ko na. Ayan, color coding lang siya kung ano yung darating na kasama ng module. So naka color code din siya dito sa central lock para hindi kayo malito. Tapos kung may mapapansin kayo dyan, may mga tape. Yan, so dinugtungan ko na lang siya kasi maikli lang naman yung kailangan ko papunta rito. Kaya marami tayong sobrang wire. Ayan. Sa apat na wire lang ang kailangan dito. Sa apat na wire na pinutol dito. Isa sa power supply na 12 volts, isa sa negative supply na 12 volts, tapos yung central lock. So yung dalawa na to para dito yan sa ilaw. So gagana lang yung ilaw na yan pagka nakabukas yung pinto. Yan, tapos susunod natin isikakabit na lang natin dito yan. Yan. So ito yung sinasabi ko kaninang matitirang dalawang white at saka brown. Ito yung pwedeng ikabit nyo sa keyless entry. Yan, so pag pinagdikit natin yan, dapat gagana yan. Diba? Yan. So dito mapupunta yung wire ng keyless entry natin para gumana yung remote. Yan, so okay na tayo dyan. Dito naman tayo sa keyless entry. Yan, papakita ko yung wiring. So madali lang din naman to. Yan mga master, so keyless entry na tayo. Sa keyless entry natin, meron tayong 10 wire. So base rin yan dito sa salpakan nya. Ayan, 10 pin meron tayo. So 10 wire. So pero hindi lahat yan magagamit mga master. So isa-isahin ko lang. So itong orange yan, so para sa positive, para sa negative yan. Itong dalawang orange saka
orange black para sa negative line yan. So hindi natin magagamit yan, kaya kinondem ko na. Tapos itong isang blue para to sa trunk, central lock. So dahil itong Hyundai kasama naman yan sa lahat, isa lang naman yung central lock niya, pinagsama-sama ko na. So tatlong wire na to, blue tsaka orange, orange black, condemn na natin yan mga master. So wala nang gamit yan. Yan, so ito yung ulitin ko ulit, itong orange tsaka orange black. So negative to, dapat mapupunta mga master. Tapos itong yellow at saka yellow black, so dapat positive line yan. Yan, so dahil negative trigger tayo, so instead na positive to, so gagawin, isasabay natin siya sa negative. Ayan, yellow at saka yellow black, sasabay natin yan mga master. Bakit natin kailangan isabay sa ground yan? Para yung output nitong white at saka white black natin para sa central lock is maging negative. Dahil kung ito ikakabit natin mga master yan, so magiging positive ang output nito. Yan, pag halimbawa nakakabit tong white ay yung yellow at saka yellow black sa positive, and then ito sa negative, orange, orange black, positive output ang makukuha natin dito. So hindi gagana yung keyless entry na ay yung central lock natin. So dahil ang kailangan niya mostly negative trigger naman ng mga central lock, so yung instead na positive na line natin ikakabit tong yellow at saka yellow black, so sinama ko siya sa ground. Tapos yung ground natin na 12 volts is black, and then yung positive natin na 12 volts is red. So ito yung dalawa. So sinabay ko siya kung saan natin kinabit yung central lock module natin. Ayan o. Ito yung sinasabi ko kanina na huwag nyong intindihin yun, dahil nakakabit siya dito sa central lock module natin. So ayan yung may fuse. Ayan, so yung tatlong wire na natitira, so okay na tayo doon. Iting ko ulit, orange, orange black at saka blue is condemn na yan. Dahil yung blue trunk, ito orange, orange black is dapat sa negative line. So i-condemn na natin yan, hindi na natin gagamitin. Yung yellow at saka yellow black na dapat positive line. Yan, so dapat positive line siya. So lalagyan natin siya sa negative line para maging negative output itong ating gagamiting wire para sa central lock. Tapos black and white, so positive and negative supply. So madali lang naman yung matrace dahil namumukod tanging makapal yung wire na itong dalawang to compare dito sa iba. Yan, tapos okay na tayo dyan. So may tatlong wire tayo matitira. So ito na yung sinasabi ko mga master. So merong kulay ito na white, tapos yung isa, ito yung white, yung may buhol, tapos itong isa is white black. Yan, so ito yung ikakabit natin dito sa central lock module natin, yung sobrang dalawang wire, yung walang nakatap. So yung para mag-activate to, ayan o. So dito natin siya ikakabit. Mag-activate yan once na i-trigger natin yung remote. Yan, tapos may isang wire na matitira is brown. Ito mga master, kakabit to sa pwedeng sa park light or sa signal light para once na mag-remote tayo, iilaw siya. Yan, iilaw yung signal light natin or park light natin once na gumamit tayo ng remote. Yan, so kabit ko lang to muna dito. Yung white, syempre sa white ng central lock, tapos yung brown, yun na yung white black ng keyless entry. So kabit ko muna. Yan mga master, nakabit ko na. So ayun, gaya ng sabi ko, yung white is mapupunta sa white din. Tapos yung white black mapupunta dito sa brown ng central lock. So white yan ng keyless entry natin. Tapos itong brown, ikakabit ko na lang to siguro dito sa ano, sa output ng hazard switch natin mga master, para pag nag-remote ako, isilaw siya kasama yung
hazard. So iilaw yan siya pagka nag-switch on tayo sa remote. Ngayon na mga master, nalagay ko na. So inaayos ko na lang. Ito antena to. Antena ng ano natin, keyless entry module. Ayan. Tapos ito yung ano, central lock module. So yun yung nakita ko, hindi siya tatamaan. Tapos ito na-adjust na rin natin. Okay na yan. Yung susi. Testing natin. Okay na. Tapos yung ikakabit natin sa park light o signal light, ito na, pinatakbo ko na siya brown. Pagdating dito single wire na lang. Tapos pinalusot ko na dito. Yan, pinadaan ko sa loob. Paglabas niya ito, yan, so huli ko na siya ikakabit. Unahin ko muna ito takpan. Yan, tapos okay na. Kakabit ko na rin tong ano, bagong door handle. Yan. Picturean ko na lang mamaya mga master.